Alamin natin ang pinakahuling balita mula sa Villamor Air Base. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Dina Pagibitan live. Yes, Kirby, buhat nga nang ibalik muli dito sa Villamor Air Base mula sa Camp Aguinaldo yung sentro ng pagproproseso ng ating mga kababayan from Eastern Visayas at sa dami pa ng mga kababayan nating inaasahang darating dito sa Maynila. Ang seguridad dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Miguel Ocol, dahil sa dami pa ng bilang ng ating mga kababayang nakapila pa roon para makasakay ng C-130, kaya nagtalaga pa ng mas maraming security personnel sa loob dito sa Villamor Air Base. Nasa mahigit kumulang 3,500 pamilya o mahigit 13,000 na individual ang dumating na dito sa Maynila lula ng mga C-130 at mga bus simula noong November 16 hanggang sa ngayon. Dumating nga ngayong araw dito sa Villamor ang 6 na bus at 4 na C-130. A minute ago ang pang-4 na C-130 sakay ang ating mga kababayan from Leyte. Inaasahang may nasa 2 o 3 pang C-130 ang darating mula Visayas ngayong araw. Nagawa na rin ang readjustment sa pangunguna ng DSWD o Philippine Air Force. Dahil dito mas maayos na ang proseso ng pagbibigay tulong sa ating mga dumarating na kababayan. Nariyan ang DSWD Information Center para maging sentro ng lahat ng tanong ng ating mga volunteer o magbibigay ng donasyon kung saan sila maaaring magtungo. Nandito pa rin ito nga sa aking likuran yung ating mga kababayan na naghihintay na mga kanilang libreng sakay sa mga kamay nila ay sa iba't ibang parte ng Luzon. Ito nga makakausap natin si Technical Sergeant Technical Sergeant Zacarias na isang sundalo na nabiktima rin ng bagyong Yolanda. Sir, kailan pa po kayo dumating dito sa Maynila? Ngayon lang ma'am ng alas 11, galing ng Leyte. Saan po kayo mananatili dito sa Maynila? Bali, pabalik na ako ng Baguio kasi doon ako na-assign sa PME. Sir, doon po sa Leyte, ano pa po yung nakita nating pangangailangan pa ng ating mga kababayan doon? Sa amin, ang pangangailangan doon sa amin is yung tent, yung kumot. Kasi sa ngayon, continuous yung ulan. Karamihan ng mga bata medyo nagkakasakit dahil yung nga, yung mga yero nga naman natin, hindi naman mapakinabangan na dahil sira-sira na rin. So pinagtsatsagaan na rin nila pero pag bumubuhos yung malakas na ulan, basang-basa yung mga tao. Kaya ayun ang gusto ng mga kababayan ko, magkaroon ng tent doon, yung mabigyan kami ng bawat barangay. Kasi yun nga ang kailangan namin doon sa Leyte, sa Dulag sa amin. So yung lang po ang panawagan ninyo? Hindi ma'am, pagkain din kasi sa ngayon ang nare-receive naman lang ng mga kababayan ko is 5 kilong bigas, yung dilata, 8 dilata, 8 noodles. Paano na kung yung maraming anak? Hindi talaga ma'am sapat yun yung pagkain nila. Kaya maraming gustong pumunta dito sa Manila ma'am para maghanap ng makain yung mga kababayan ko. Sir, ano pong hiling natin siguro ngayon na nandito na po kayo sa Maynila? Sa ngayon ma'am, ang hiling ko lang naman dito sa atin sa gobyerno ma'am na ibigay yung tamang para sa amin kagaya ng Dulag. Kasi sa ngayon ma'am, wala pa kami nare-receive na mga imported goods, mga ganyan. Yun naman ang naririnig ko doon. Kagaya ng mga sinasabi nila na pero nabigyan na po kayo? Meron naman ma'am, pero hindi sapat talaga para sa mga kababayan ko. Right, thank you sir, thank you. At kanina nga rin, meron tayong nakausap kanina, Olivia na mananawagan sana sa kanyang mga magulang doon sa Dulag, Leyte din, na ipapanawagan nga sana nila kasi nakita nila yung ina nila doon sa Dulag, Leyte na nasa telebisyon o doon sa video report. Kaya lang dumating nga kanina yung isang C-130 at sila ay pumunta na doon. At yan ang latest mula dito sa Villamor Air Base. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan. Kirby. Alright, maraming salamat Dina Pagibitan. Live po yan mula sa Villamor Air Base.